Magandang umaga mga kapatid. Blessed Sunday po sa ating lahat. Sa araw na ito, sa mga oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-proceed sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos, kataas-taasan, aming Panginoon, sariling tagapagligtas, ako po ay humingi ng gabay, patnubay sa mga oras na ito, Panginoon. Gabayan niyo po ako, Panginoon, sa aking pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa aking puso't isip, Panginoon. Liwanagin niyo po ito, Panginoon. At nawa ito ay may pamahagi ko sa ating tagapakinig, Panginoon. Upang maunawaan nila ang iyong mga salita, Panginoon. At maunawaan ang nais niyong ipaparating sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo sa pagkakasala na sabit na isip sa gawa, Panginoon, sa umagang ito. Anumang gawa ng kaaway, Panginoon, o anumang espiritu ng kaaway na nasa palibot ko, Diyos. In Jesus' name, palisin niyo po ito, Panginoon. Tinatalian ko po ito, Panginoon, at itinatapon sa naglagablab na po ito. Jesus' name. Jesus' name. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu ng Diyos. Amen. So yun mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung pag-iingat at pagmamahal ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Sa araw na ito, ako po ay mayroong katanungan sa inyo, sa mga magulang o di kaya sa mga anak. Nakakaranas ba tayo na yung anak natin ay nagtatanong sa atin kung bakit tuwing umaalis tayo ng bahay o tuwing umaalis sila ng bahay, bakit kailangan natin silang ihatid o kailangan natin silang yung iba naman ay tinitignan hanggang sa makarating doon sa kanilang pinapasukan o sa school ng mga anak natin. Ano ba ang purpose natin kung bakit natin sila hinahatid o tinitignan hanggang makakarating sila doon sa kanilang pupuntahan? Una, dahil po ay gusto nating safe sila makakarating sa school o makakarating doon sa kanilang patutunguhan. At anong dahilan kung bakit natin gusto silang safe na makakarating? Dahil mahal natin sila. Mahal natin ang ating mga anak. Minsan, nung tayo din sa kabataan natin, minsan ganun din tayo. Mayroong panahon na nagtatanong tayo minsan sa ating mga magulang kung bakit nila tayo tinitignan o inuuna nila ang seguridad natin. Minsan nga, sabihin nila mas mabuti pa sa mga parents mas mabuti pa ako ang saktan, wag lang yung anak ko. Diba? Bakit? Dahil mahal natin ang ating mga anak. O tayo man, mahal tayo ng ating mga magulang. Ganyan tayo kamahal ng ating mga magulang. At ganun din ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung paano tayo iniingatan ng Diyos sa araw-araw. Kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang humpay. Walang katapusang pagmamahal sa atin na dapat nating unawain at suklian ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa papanong paraan?
sa pagsunod sa kanyang mga salita. Hindi lang doon matatapos sa pagsunod dahil sinabi ng Panginoon, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung tayo ay totoong mananampalataya o tayo ay totoong sumusunod sa salita ng Diyos, gawin natin. Humayo tayo, ibahagi natin ang kanyang mga salita sa kapwa natin. Marami ang mga uhaw sa salita ng Diyos. Ngunit kakaunti lang yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Minsan takot. Minsan inuuna yung sariling kagustuhan bagos anong sinasabi ng Diyos, anong sinasabi sa kautusan ng Diyos. Unahin natin siya. Love God above all. Diba? Mahalin natin ng Diyos higit sa lahat. Minsan inuuna natin yung mga gawain natin na hindi naman medyo importante. Sarili lang nating kagustuhan ang nauuna. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. Diba? Minsan natatakot po tayo na baka pag inuna natin, wala tayong makakain. Wala tayong kikitain. Bakit tayo natatakot, mga kapatid? Sinasabi ng Diyos, kung sa pagkain ng ikinatakot natin, mga kapatid, sinasabi ng Diyos, isipin mo ngayon, huwag mong isipin ang bukas. Dahil ang bukas ay nakalaan na yan. Alam na ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin para bukas. Ang importante doon, sundin natin ang mga salita niya. Sundin natin kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Di po ba? Hindi lang, mga kapatid, sabihin natin, oo, mahal ko ang Diyos. Nananampalataya ako sa Diyos. Ngunit wala kang kalakip na gawa. Di ba? Takot tayo. Minsan, natatakot tayo, lalo na pag tayo humahayo na dinadala natin ang salita ng Diyos. Humahayo tayo sa ibang lugar, takot tayo. Dahil baka sa pupuntahan natin, mayroong mga balakid doon, mayroong mga masasamang espiritu. Ngunit bakit tayo matatakot? Kung tayo'y totoong mananampalataya o tayo'y totoong sumusunod at nagsiservisyo sa Diyos. Pag once tayo ay isang servant ng Lord, para tayong sundalo, wala tayong takot, mga kapatid. Hindi natin kailangan matakot. Dahil iniingatan tayo ng Panginoon. May assurance ang Diyos sa atin.
Sinisigurado ng Diyos na pag tayo'y humayo sa kanyang mga salita, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo masasaktan, hindi tayo kung madidisgrasya, anuman, kung saan man tayo mapunta. Iingatan niya tayo. Mga kapatid, basahin natin ang Awit 121, verse 5 hanggang 8. Mga kapatid, sinasabi po sa Awit 121, verse 5 to 8. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ikay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ikay iingatan. Di ka mano kahit kailanman. Di ba? Ang sarap ng assurance ng Diyos sa atin. Ang sarap ng sinasabi ng Diyos. Sinisigurado ng Diyos na hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Pag tayo magbahagi ng kanyang mga salita, kahit saan tayo mapunta, kahit saang lugar, saang lupalop tayo, kahit saang kabundukan tayo mapunta, mga kapatid, laging ang pagmamahal ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa atin, palagi yan kasama natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Manampalataya tayo ng totoo sa Panginoong Hesus. Dalhin natin ang assurance na sinasabi ng Panginoon, ang kasiguraduhan ng Panginoon na iingatan tayo saan man tayo naroon. Di ba? Walang pinipiling lugar ang Panginoon na kailangan at dapat natin puntahan. Saan man tayong lugar mapunta, ibahagi natin ang kanyang mga salita. Huwag tayong magiging parang stagnant lang, na manatili lang tayo doon sa comfort zone natin. Dapat tayong lumabas, mga kapatid. Doblehin natin ang ating pagsisikap na ipamahagi ang kanyang mga salita. Dahil doble din ang ginagawa ng mga kaaway ngayon. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya sa mga araw na ito, mga kapatid, pinapakita dito ng Diyos sa pinag-aralan natin ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, sa kanyang mga servant, sa kanyang mga army of the Lord. Tawag sa kanyang sa mga servant ng Panginoon, army of the Lord. Tayo ang army ng Panginoon na walang baril, walang bala. Pero mas malakas tayo sa baril at bala, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay parang tabak na may magkabilang talim na tumatagos kahit ano pa man yan. Kaya hindi tayo dapat matakot, kapatid. Gawin natin ang nais ng Diyos. Sumunod tayo. Dalhin natin ang kanyang mga salita. Ang tanging baril natin, mga kapatid, salitaan niya. Ang kanyang mga salita, yun ang pinakamakapangyarihang bala. At saan natin makikita yan, mga kapatid? Dito. Babasa po tayo ng Biblia, mga kapatid. Dahil ito ang tangi nating gabay sa araw-araw. Sa araw-araw nating pamumuhay. Sa araw-araw nating paghayo.
Mga kapatid, nawa sa mga salitang ito, magiging matapang po tayo sa pagpapalaganap sa salita ng Diyos. Huwag po tayong duwag. Dahil hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Magiging matapang tayo na ibahagi ang kanyang mga salita. Alam natin mga kapatid, lahat ng mga servant ng Diyos, maraming mga persecution, maraming mga balakid. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang pinakamakapangyarihan nating dala-dala ay salita ng Diyos. Ipipersecute man tayo. Yes. May nanong ako doon sa post ni Pastor Ray Davis, isang pastor na pinupusasan. Bakit? Dahil ayaw nila makarinig ng salita ng Diyos. Sinasabing sumunod tayo sa mga leader natin, sa gobyerno natin. Ando na tayo, susunod tayo sa mga leader ng gobyerno dahil itinalaga din yan ng Diyos. Hindi yan napunta dyan na walang basbas ng Panginoon. Ngunit, kung kanilang mga utos ay labag na sa salita ng Diyos o kalooban ng Diyos, wag ho natin sundin. Ang sundin natin ay yung naayon sa kautusan ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Huwag tayong matakot na ibahagi ang salita ng Diyos. Pusasan man tayo nila, hulihin man tayo nila. Ipaibabaw natin. Stand firm tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong matatakot. Dahil assurance ng Diyos sa atin, saan man tayo naroroon, hindi tayo iingatan niya tayo. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Mahal niya ang kanyang mga lingkod. Manalig lang tayo sa kanyang mga salita. Sumunod lang tayo sa kanyang kagustuhan. Mga kapatid, sa araw na ito, hinihiling ko sa Panginoong Hesus na nawa tayo ay maging matapang sa pagbahagi ng kanyang mga salita upang maabot ng mga hindi pa naaabot ng salita ng Diyos, yung mga kaluluwang hindi pa naabot ng salita ng Diyos. Nawa, yun ang hahagilapin natin. Yun ang abutin natin, mga kapatid. Hingi tayo ng prayer, hingi tayo ng gabay sa ating Panginoong Hesus. Ipadala ang kanyang banal na Espiritu upang tayo gabayan saan man tayo mapunta, saan man tayo humayo para ibahagi ang kanyang salita. Iingatan tayo mga kapatid. Maging matatag ang ating kalooban dahil sa assurance na sinasabi ng Diyos. Dito sa awit verse 5 to 8,
Awit 121. Kaya sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga pastors, mga leaders, saludo po ako sa inyo. Gawin po natin ang kautusan sinasabi ng Diyos sa atin. Humayo tayo, mga kapatid. At isa pa dyan, pinaka-importante